Boom! Sa utos ng punong ministro, umatras. Ang mga sigaw na mas malakas pa sa alulong ng kamatayan ay umalingaw sa buong larangan ng digmaan, habang patuloy na nagbabanggaan ang dalawang hukbo sa isang mabangis na labanan. Ang apat na hari ng espada ay nagpakawala ng kani-kanilang nakamamatay na mga galaw. May mga sugo na nagliparan sa gitna ng laban upang iparating ang pinakahuling kautusan ni Bai Li Jingwei. Handa nang humataw muli si Xiang Guanfion nang bigla siyang huminto, malapit na tayong manalo, tapos ipinatatawag tayong umatras. Ano bang iniisip ni Bai Li Jingwei? Malinaw na natalo na tayo. Huminto rin ang kaaya-ayang tugtugin ng Alpa nang magsalita ang haring espada ng Alpa. Mariing umatungal si Xiang Guanfion, saan banda tayo natalo? Lahat pabor sa atin. Handa na tayong sumakop sa hilagang lupain. Paano naging pagkatalo yon? Nangako pa si Bai Li Jingwei na tutulungan akong lusubin ang silangan, tapos ngayon umatras tayo sa mismong oras na bumibigay na ang kalaban. Hindi ko matatanggap to. So, ito ay digmaan ng gitnang lupain laban sa apat na dako. Kung iniutos ng punong ministro na itigil ang laban, wala nang gagalaw. Kung gusto mong harapin ang apat na lupain mag-isa, malugod kitang pagbibigyan, ha, tugon ni Dan Qingshen, habang siya man ay umurong na rin. Ngumisi ang haring espada ng alak, magaan ang pakiramdam habang sumabay, hehehe, mabuti nga at may tigil putukan. Hindi ko na kailangang patayin ang mga dating kaibigan at magdulot ng sama ng loob. Isinara ng haring espada ng Alpa ang kanyang instrumento at lumisan. Si Xiang Guanfion lamang ang nagingit-ngit, ngunit wala rin siyang nagawa kundi umurong, sabay hampas ng manggas bilang pag-asar. Kumalat ang kautusan ng punong ministro at humupa ang laban. Unti-unting umurong ang hukbo ng imperyo ng Sword Star. At sa ilang sandali, ang larangan ng digmaan ay naging katahimikan ng libingan na wala na ang ingay ng mga sandata at hiyawan. Sa panig ng hilagang lupain, 200 depensibong formasyon ang nadurog at mahigit kalahati ng kanilang mga tauhan ang nasawi. Ang huling hadlang nila'y halos bumigay na rin at kung bumagsak iyon, tiyak na masasalanta silang lahat. Si Marshal Luo Yunhai ay naninigas, balot ng pawis, habang nanginginig sa sindak sa kapangyarihan ng isang haring espada. 6 na araw silang nakatiis, salamat sa mga depensa. Ngunit nang sumabak ang apat na hari ng espada, tila gumuho ang buong mundo sa kanilang ulo. Nangingilo ang kanyang mga ngipin habang sigaw niya, tibayan nyo. Isa pang araw lang. Kahit sino sa inyo, huwag bumitaw. Kailangan nating bigyan ng oras ang ating mga kasamahan. Hindi natin pwedeng hayaan na sirain nila ang plano ng Grand Marshal. Boom! Bigla namang nilamon ng isang pagsabog ang kanyang tinig. Ang mga sundalo'y nanginginig sa walang humpay na pag-atake, at tila wala nang naririnig ang kanyang mga sigaw. Humugot siya ng malalim na hininga at umiling. Sa yugtong ito, lahat ng taktika at estratehiya ay wala ng silbi. Natira na lamang ay ang pagdepensa. Sa huli, ang lakas pa rin ang tunay na batayan ng tagumpay. Walang pep talk na makapagbabago sa katotohanan kung sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay. Hush! Ngunit biglang tumigil ang mga pagsabog. Nabigla si Luo Yunhai. Dali-daling lumapit si Tuoba Tian, baka sa mukha ang tuwa, Marshal Luo, mabuting balita. Umaatras sila. Umatras ang hukbo ng Sword Star. Nakaligtas tayo, hahaha. Umatras sila. Natigilan si Luo Yunhai at agad lumingon sa kanyang unang alipin. Steward Zhuge, anong binabalak nila? Bakit sila biglang umurong? Napabuntong hininga si Zhuge Changfeng, nag-iisip ng malalim sa di inaasahang pangyayari. Isang sundalo ang dumating dala ang Jade Slip. Punong pamilya, nagpadala ng balita si Sir Leng. Agad iyong sinunggaban ni Luo Yunhai at nang mabasay ibinagsak sa lupa, sumabog sa galit, ano ba yan? Mga matandang hangal. Ano ang nakasaad, punong pamilya? Ano ang nangyari, tanong ni Zhuge Changfeng, gulat. Huminga ng malalim si Luo Yunhai, nangingitim sa galit ang mukha, sabi ni Sir Leng, nag-utos ang mga matanda ng pag-atras sa mismong sandali na mamamatay na si Invincible Sword. Ano? Sumunod na tanong ni Zhuge Changfeng, at si Steward Zhu. Ano ang sabi niya? Napabuntong hininga si Luo Yunhai, nahuli siya ng halimaw dagat habang tinutugis ito, at ngayon ay nawawala. Kaya ang desisyong ito ay kagagawan lahat ng matatandang iyon. Ah, ganoon pala. Tumango si Zhuge Changfeng, sabay lingon sa katahimikan ng larangan ng digmaan na binaha ng dugo ng magkabilang panig.
Nagningning ang kanyang mga mata at sinabi, mukhang may lihim na kasunduan na naabot. Tapos na ang digmaan. Paano magkakaroon ng kapayapaan? Sigaw ni Lu Yunhai, halos mamula ang mga mata, higit kalahati ng ating hukbo ang namatay. 40 milyon na lang tayo. At sabi ni Sir Leng, 60 milyong sundalo ang inialay para pahinain ang Invincible Sword. 100 milyong buhay ang nawala, katumbas ng 3 lupain. Ngayon, sa mismong oras na yon, sumuko ang matatanda. Sino ang mananagot sa lahat ng ito? Namamatay ba ang mga sundalo natin ng walang saysay? Halos mawala ng lakas si Tuoba Teshan sa narinig. Ngunit si Zhuge Changfeng ay napabuntong hininga lamang at tumango. Punong pamilya, patawarin niyo ang pagiging prangka ko. Naging punong ministro ako ng isang dinastya, at alam ko ang iniintindi ng mga makapangyarihan. Ginamit ni Baili Jingwei ang pagkawala ni Steward Zhuo, ang moral na gabay ng 4 na lupain, upang igupo sila at mapilitang itigil ang digmaan. Ang totoo, mas iniingatan nila ang kapangyarihan kaysa sa mga buhay ng kanilang nasasakupan. Ang mga pinuno ng 4 na lupain ay maaaring magmukhang banal at makadiyos, ngunit sila'y mga alipin ng pagnanasa sa kapangyarihan. Huwag tayong magpalinlang. Si Steward Zhuo mismo ang nagsabi, ang pagnanasa ang pumipigil sa tao. At ito ang dahilan kung bakit natatakot sila kay Baili Jingwei, isang mahina at payat na iskolar na nangingibabaw dahil alam niyang gamitin ang pagnanasa ng iba. Ang tanging makalalaban sa kanya ay si kapatid Zhuo. Napayuko si Lu Yunhai, mga matay na ngilid ng luha. Namimiss ko si kapatid Zhuo, Steward Zhuge. Nawawala man siya, hahanapin ko siya kasama si ate. At kapag nahanap ko siya, hinding-hindi ko na siya pakakawalan. Umiti si Zhuge Changfeng, alam kong nasasaktan ka, punong pamilya. Pero sana'y hindi mo siya muling tingnan gaya ng dati mong iyaking sarili, hahaha. Tumigil ka nga, singha ni Lu Yunhai, nakatitig ng masama. Samantala, sa kailaliman ng hilagang dagat, sa teritoryo ng langit na nagbabantay na si Siyi, nakahandusay si Zhuo Fan sa malamig na tubig dagat, payat at maputla, halos walang buhay. Nagmamasid sa kanya si Qiao, bakas ang labis na pag-aalala. Kahit sugatan, si Si Iman ay nakatuon sa kanyang kalagayan. Subalit ang hindi nila alam, wala ng sakit na hihigit pa sa puso na naglaho na ang sigla. Si Zhu Fan ay nilamon ng isang madilim na bangin ng kawalan. Siya lamang ang makapagpapasya kung gigising pa o hindi. Isang patak ng tubig ang bumagsak, lumikha ng mga alon. Sa isang maitim na kalawakan, nakatayo siya sa tabi ng isang lawa, pasan ang labis na pangungulila. Wala siyang nakikita kundi ang walang laman na kawalan. Ang mga mata ni Zhu Fan ay tila mata ng isang bangkay, walang buhay. Isang kulubot na kamay ang biglang lumapat sa kanyang balikat. Hindi siya kumibo. Isang payat na matanda ang lumitaw, bahagyang nakangiti, at naupo sa kanyang tabi. Hahaha, bumalik ka na naman. Hindi ba't sinabi ko na sayo? Huwag ka nang bumalik sa madilim na lugar na ito. Kapag pumasok ka rito, hindi ka na makalalabas. Sino ka? Matigas ang galaw ni Zhu Fan nang lingunin ang anino sa dilim, saka biglang naalala, ikaw yung i. Tumango ang matanda, at sa dilim ay sumilip ang mapuputing ngipin. Ako nga. Sinabi ko na sa'yo noon, bawat balik mo rito, pupuntahan kita. Hindi ko hahayaang magtuloy-tuloy ka sa kabilang buhay. Noon, dahil muntik ka nang mamatay. Ngayon, mas mapanganib pa. Ang iyong puso, ang iyong kalooban, ay patay na. Pasensya na, muli mo akong nasilayan. Hindi mo man lang ba tatanungin kung sino ako? Wala nang saysay. Hindi ko na rin kailangang malaman, malamlam ang tinig ni Zhu Fan, ang kanyang mga mata ay nagmistulang butas ng kawalan. Umiling ang matanda. Sayang. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa pagnanais ng kamatayan. Tinulungan kitang mailigtas ang batang babae. Kung nais mo pa siyang makita, mabuhay ka at hintayin siya sa banal na dominion. Anong? Nagimbal si Zhu Fan. Muling umiti ang matanda, at bagaman naglalaho ang kanyang anyo, lumitaw ang makukulay na liwanag sa paligid niya. Tandaan mo ang sinabi ko, tanggapin mo ang lahat tungkol sa taong pinahahalagahan mo. Ganoon din ako. Hindi kita hahayaang tuluyang maglaho. Ngunit ito na ang huli. Hindi na kita kayang protektahan mula ngayon. Alagaan mo ang iyong sarili. At sa isang iglap, naglaho ang matanda, kasabay ng mga kumikislap na liwanag. Senior! Mabilis na napabalikwas si Zhu Fan, gising na gising. Napatili si Qiao sa tuwa, ama, bumalik ka na.
Bata, sa wakas nagising ka rin. Kaunting galos at pagod lang ang tinamo mo, kaya ka bumagsak. Pero kahit ganoon, 1 linggo kang walang malay. Akala ko nga ituluyan ka ng sumuko at hindi na muling babangon, hahaha, masayang halakhak ni Siyi, yun pala, gigising ka na parang walang nangyari. Munting dilim ang bumalot sa paningin ni Zufan nang hipuin niya ang tatak sa kanyang noo. Ngunit higit na gumugulo sa kanya ang kawalan ng bakas ng enerhiya ng kanyang asawa. Nagmamadali siyang nagtanong, Qingcheng. Kumusta si Qingcheng, Senior Siyi? Yung tinutukoy mo bang dalaga? Iniligtas mo siya, kaya magpahinga ka muna. Ako? Ipinaliwanag ni si Yi nang makita ang gulat sa mukha ni Zufan, para mailigtas ka, inako niya ang thunder flame sa kanyang katawan. At nang halos maglaho na ang kanyang kaluluwa, 1 landas ng sovereign ang lumabas mula sa iyo, pinrotektahan ang natitirang piraso ng kanyang kaluluwa laban sa tuluyang pagkawasak. Iyon lamang ang pumigil upang hindi siya tuluyang matunaw at maging bahagi na lang ng espiritual na hangin sa paligid. Nanlaki ang mga mata ni Zufan, namutla at nanginig, landas ng sovereign. Hindi ba yon alamat lamang? Ang sukdulang kasanayan ng isang sovereign stage, isang anyong nagkakaloob ng walang hanggang buhay. Paano ko nagkaroon nun? Hindi mo alam? Siyempre hindi. Kung alam ko, matagal ko nang ginamit, hindi na sana ako nag-aksaya ng oras sa pagtakbo kung saan-saan. Kung ganoon, mas lalo kong hindi alam. Napakamot si Siyi, sabay ngisi, sabi-sabi, tanging sovereign lamang ang maaaring gumamit ng landas na yon, kagaya ng 10 sovereigns. Hindi maaaring magawa ng isang baguhan sa dao tulad mo. Ibig bang sabihin, may nakatagong sovereign sa loob mo na siyang nagligtas ng buhay mo? Hehehe, napakalakas ng tagapagtanggol mo, bata. Sino ka ba talaga? Lalong nalito si Zufan, ngunit bigla niyang naalala ang malabong anyo ng matandang nakita niya kanina. Matagal na ba niya akong pinoprotektahan? Pero sino ba talaga siya? At bakit siya lumilitaw lamang tuwing nalalapit ang aking kamatayan? Puno ng tanong ang kanyang isip na wala ni isa mang sagot. Pinili niyang isantabi muna ito at nagtanong sa pagkabalisa, paano naman ang kaluluwa ni Qingcheng? Nasaan siya ngayon? Ipinadala ko siya sa Sacred Domain. Sacred Domain? Ngumiti si Siyi, bata, kayong dalawa ng dalagang iyon ay may pambihirang kapalaran. Alam mo bang may ugnayan ang hilagang dagat sa Sacred Domain? Napaisip si Zufan, ayon sa mapa ng Dragon Ancestor, malapit niya sa hilagang dagat ang isang world wind tunnel, pero hindi ko alam kung saan eksakto. Hehe, hayaan mong ipakilala ko sa iyo ang Heavenly Rebirth Lake. Ang lawa sa mga alamat na may kakayahang muling isilang ang isang tao. Nanlaki ang mga mata ni Zufan, isang alamat lamang iyon sa Sacred Domain, kalat na sabi-sabi, at itinuturing na kathang isip. Ngunit matapos kong basahin ang 9 Serenity Secret Records, nalaman kong iyon ang lugar ng kaliwanagan ng Rebirth Sovereign. Pinipilipit nito ang oras at espasyo, at basta't may natitirang hibla ng kaluluwa, posible ang muling pagsilang. Tanging ang matinding hadlang nito ang pumipigil sa lahat maliban sa mga may kapalaran. Maging ang iba pang 9 na sovereigns ay hindi nakapasok. At ngayon, ang kababalaghang iyon ay narito mismo. Hindi ka panipaniwala. Tumango si Siyi, bawat sovereign ay may natatanging kapangyarihan, sariling luklukan ng kaliwanagan. Walang ibang maaaring makapasok kundi sila. Marahil dahil sa ugnayan ng Thunder Flame at ng Divine Eye of the Void, nakalikha ka ng siwang sa hadlang. Hindi ba't napakaangkop na dito mismo sa hilagang dagat na punta ang Heavenly Rebirth Lake? Ito ang nagbigay ng pagkakataon sa dalaga na muling isilang. Kung hindi, tiyak siyang mamamatay o magiging inutil na lamang. Napangiti si Zufan, tahimik na tumango. Kaya pala sinabi ng matandang iyon na mabuhay ako para muling makita siya sa Sacred Domain. Si Qingcheng ay naroon na. Kaya't magpapatuloy akong mabuhay hanggang magtagpo kaming muli. Ngunit sino ba talaga siya? Paano naging bahagi ng katawan ko ang isang sovereign? Bakit niya isinugal ang lahat para sa akin? At bakit niya pinili ang kawalan upang mailigtas lamang si Qingcheng? Ano man ang dahilan, isa itong napakalaking utang na kailangang kong suklihan. Ang tanong, magkakaroon ba ako ng pagkakataon? Ngumiti ng maluwang si Zufan, payapa na ang kanyang kalooban. Hindi pa siya tuluyang lumisan. Naghihintay siya sa akin, at sa oras na yon ay muli kaming magsasama. Huminga siya ng malalim. Ang dati niyang pusong baon sa kamatayan ay napalitan ng sigla at pag-asa.
May bagong dahilan upang tumungo sa sacred domain, hindi lamang pakikipaglaban, kundi dahil sa pag-ibig. Nagbago ang kanyang isipan kasabay ng marahang tunog na sumapaw sa kanilang pandinig. Nayanig si Zufan nang maramdaman ang pinagmumulan, ang vaulting demonic sword. Sa talim nito'y naglalagablab pa rin ang itim na thunder flame. Hehehe, masakit, hindi ba? Habang mahimbing kang natutulog ng isang linggo, ang espadang iyon ay tinutupok ng apoy. Nakangising binuska ni Si Li ang nanginginig na espada, hindi ko alam kung paano ka nagkaroon ng ganyang kabobong espiritu ng espada. Ang isang ika-6 na antas na banal na sandata, ginawa pa ng Sword Sovereign gamit ang pinakamahalagang mineral mula sa 5 lugar ng panganib. Kahit ang Thunder Flame mo'y hindi kayang magasgas ang talim nito. Pero tingnan mo ang iba pang 3 espada, 1 oras lang, tinupok na agad. Tanging ang espadang ito ang nagpapatuloy, sinusunog ang sarili nitong espiritu para lamang mapanatili ang Thunder Flame ng 7 araw. Sukdulang kahangalan, isang tuktok ng kamangmangan, tiniis ang lahat ng sakit at hirap. Mariing umalog ang espada, wari naggangalit at hindi makapaghintay, habang lalo pang lumalakas ang apoy. Damang-dama ni Zufan ang damdamin ng espiritu ng espada at napangisi, naiintindihan ko. Malaki na ang ambisyon mo. Subukan natin. Ano bang sinasabi mo? Nagtatakang tanong ni Sigi. Kinuha ni Zufan mula kay Kiawer ang singsing at kumislap sa kanyang mga kamay ang mga banal na bato, saka siya lumipad at bumaon sa yelo at niebe. Sa loob ng 6 na oras, natapos ang kanyang inilalatag na formasyon. Napatitig si Siyi, nakangisi habang naggangalit ang mga pangil, isang refining aray. Para saan? Hindi ba halata, Senior? Ano pa nga ba kundi refining? Tumawa si Zufan, kumumpas ng kamay, at pumasok sa array ang demonic sword, kasunod ang 3 banal na espada. Nag-focus siya, gumuhit ng mga senyas, at sumigaw, langit, lupa, misteryo at kalikasan, lupa, tubig, hangin at apoy, gamit ang Thunder Flame bilang tagapamagitan, 4 na espada ay magkaisa, sa ilalim ng gabay ng aking espiritu ng espada. Boom! Itinuro niya ang array, at umalinggaw ang isang malakas na pagsabog na yumanig sa buong teritoryo. Pumasok ang Thunder Flame ng demonic sword sa array, humalakhak ng kapangyarihan, at umakyat ng napakataas, wari itutusok sa langit. Nabalot ng itim na apoy ang 4 na banal na espada, nagsimulang matunaw. Bata, kaya mo bang mag-refine ng mga banal na sandata? Nanlaki ang mata ni Siyi, ang pinag-uusapan natin ay mga ika-6 na antas na sandata na mismong ginawa ng Sword Sovereign, at iniisip mong kaya mong gawing muli. Umiling si Zufan, walang-wala ang kakayahan ko kumpara kay Sword Sovereign. Pero hindi ko naman layunin na muling likhain ang kanyang mga banal na sandata. Ang nais ko lang pagsamahin sila upang matupad ang hangarin ng espiritu ng aking espada. Imposible yan. Kinailangan ng Sword Sovereign ang 5 kapangyarihan ng mga banal na hayop upang gawin yon. Ako mismo ang tumulong sa kanya. Kaya nga't naging sumpa sa amin ang 5 banal na sandatang ito. Naghangad din siyang pagsamahin ang 5 kapangyarihan sa pag-refine upang makabuo ng sandata ng Sovereign. Ngunit dahil nagbabanggaan ang mga puwersa, lahat ay nauwi sa wala. Inaasahan mong magtagumpay kung saan siya'y nabigo. Nabigo siya dahil may kulang. Ang bagay na yon ay nasa akin. Matingkad ang pagbugso ng itim na enerhiya mula kay Zufan habang ibinuka niya ang mga palad, Demon Transformation Art. Hush! Dumapo ang kadiliman, kasing sikip ng pinakamadilim na gabi, nilamon ang 4 na banal na espada na pilipit at halos mabaliw sa walang humpay na torture ng Thunder Flame. Pumutok ang demonic sword sa isang madugong pulang liwanag, at ginamit iyon upang balutin ang 3 espada. Habang nilalamon ng Thunder Flame at ng itim na enerhiya ang mga talim, naghalo-halo ang kanilang anyo sa loob ng dugo ang bula, unti-unting natunaw at nagbanyong anyo, isang itim na espada. Natigilan si Siyi, saka napasigaw, nakalimutan kong pinagsama mo na ang 5 kapangyarihan ng mga banal na hayop. Kung ganoon, paano magiging mahirap ang pagtunaw ng banal na sandata? Matibay nga ang mga ito, hindi kaya ng karaniwang apoy, ngunit ang Thunder Flame ay sukdulang kapangyarihan ng mundo. Gamitin iyon upang tunawin ang mga katawan at ang demonic method upang pag-isahin ang mga estilo ng espada, ang bagay na nabigo si Sword Sovereign, nagawa mo. Bata, kahanga-hanga ka talaga. Umalinggaw ang ugong at isang itim na espada na may guhit na asul, pula, berde, at ginto ang lumabas mula sa apoy. Mahigpit itong hinawakan ni Zufan.
Hindi ako, kundi ang Nine Serenity Sovereign at ang Sword Sovereign. Ako'y nakatayo lamang sa balikat ng mga higante. Nagniningning ang ngiti ni Zufan, Senior CE, hinding-hindi ko malilimutan ang ginawa mong tulong sa akin ngayon. Paalam. Kailangan ko nang bumalik sa Sacred Domain. Zufan! Nasaan ka, Zufan? Sa baybay ng hilagang dagat, nawasak ng marahas at madugong labanan, abala ang mga natitirang alagad ng Sea Bright Sect sa pag-aayos ng malalaking pinsala. Iilan lamang ang naglalakad sa kahabaan ng dalampasigan, nagsisisigaw, umiiyak, at nagmamakaawa. Kasama sina Lu Yunqiang, Xuang at ang kanilang mga kasamahan, nagsasaliksik sila ng may lungkot at kawalan ng pag-asa para sa isang taong nawawala. Tahimik na naglalakad sa gilid si Lu Yunhai, nakatitig sa malawak na karagatan habang bumuntong hininga. Kuya Zhu, ngayon lang namin nalamang buhay ka pa. Ngunit saan ka na naman naglaho? Pinahid ni Lu Yunqiang ang mga luha at inusal na may sama ng loob, ang taong iyon, parang multo, lilitaw ng biglaan, at mawawala rin na para bang wala lang. Ni minsan hindi man lang dumadaan upang kami dalawin. Naiintindihan naming abala ka, ngunit sana man lamang ay nag-iwan ka ng balita. Bakit ba kailangang palagi mong iwan kaming nag-aalala at sugatan ng aming puso? Tinapik siya ng mga kapatid na babae at iniabot ang panyong pampahid sa kanyang luha. Umilig naman si Lu Yunhai, marahang sabi, Ate, huwag kang mangamba. Malakas ang kapalaran ni Kuya Zhu. Sigurado akong hindi siya pababayaan ng tadhana. May biglang sumabat, ang mga mabubuting tao lang ang pinagpapala. Ang mga gaya niyang masamatliko, hindi kailanman sasapitan ng ganyang swerte. Sabay-sabay silang napalingon, galit na tumitig sa isang marikit na dalagang may maringal na anyo. Ngunit sa likod ng kanyang malamig at malungkot na titig, ang bawat salitang binitiwan niya ay tila mga matatalas na patalim na tumatama sa sugat. Mariing tumitig si Lu Yunqiang, halos nag-aapoy ang mga mata. Ano bang kasalanan ang ginawa ni Zufan sa'yo? Bakit mo siya sinusumpagayong ni hindi pa nga natin alam kung buhay pa siya? Hindi na hiwaga ang kanyang kapalaran sapagkat tiyak na patay na siya. Napabuntong hininga ang dalaga. Alam nating lahat kung gaano kalakas ang demonyong dagat. Ayon sa mga balita, nang umurong iyon, tanging ang pangkat ng Invincible Sword ang nakaligtas. Malinaw na si Zufan ay niluray sa ilalim ng kuko ng halimaw. Mabigat ang kanyang mga kasalanan, ngunit alang-alang sa patay, hindi ko na palalawigin pa. Ang nais ko lamang ay walang sinuman ang sumunod pa sa madugo at pusikit na landas na kanyang tinahak. Hoy! Ano bang ibig mong sabihin? Galit na kumawala si Lu Yunqiang, iwinasiwas ang mga kamay. Ate Xue, wala na nga si Kuya Zhu, ni hindi ka man lamang makapagpakita ng kaunting malasakit. Mabilis na pumagitna ang isa pang dalaga. Nakalimutan mo na ba kung bakit tayo naririto? Nawawala pa rin sina Kuya Murong at ang aking ama. Dumating ang isang lalaki, papalapit na may pagdaramdam. Ate Xue, Yanner, wala pa ring balita kina ama at iba pa. Kumusta naman sa inyo? Ngunit tila bingi si Murong Xue, nilisan sila at nagpatuloy sa paghahanap. Magkahiwalay palagi ang mabuti at ang masama. Nawala man ang demonyo, hindi na mabubura ang kanyang mga kasalanan. Maaari kayong pumikit sa katotohanan, ngunit hindi niyo mapipigil ang bibig ng mundo. Sandali lamang. Itinaas ni Lu Yunqiang ang kamay upang pigilan ang pagtatalo. Kumislap ang kanyang mga mata at lumapit si Lu Yunhai, tuwirang tumitig sa malamig na tingin ng dalaga. Binibini, huwag kang humusga ng hindi mo lubos na nauunawaan. Si Zufan ay aking nakatatandang kapatid at katiwala ng aming angkan. Bilang kapatid at pinuno ng Lu clan, hindi ko maaatim ang lantaran mong paninirang puri. Sinabi mong siya'y isang demonyo, taglay ang mabibigat na kasalanan. Ano ang iyong batayan? Nag-angat ng kilay si Murong Xue. Kapatid mo siya. Kung gayon, kapatid ko rin siya sa tadhana. Abat tumigil ka nga. Singit ni Ouyang Changqing na may pilyong ngiti, ngunit pinandilatan lamang siya ni Murong Xue bago muling hinarap si Lu Yunhai. Hindi ako naninira ng patay, ni hindi ako nagbubulong sa likod. Ang masama ay masama. Kung nais mong marinig ang kanyang mga kasalanan, hayaan mong isa-isahin ko. At isinalaysay ni Murong Xue ang mga pangyayari sa gitnang rehiyon. Ngunit matapos siyang matapos, malamig na ngumisi si Lu Yunhai. Kaaway natin ang gitnang rehiyon. Si Kuya Zhu ay pinagkaisahang labanan ng lahat ng kalaban. Ano man ang kanyang ginawa, iyon ay depensa sa sarili at laban sa mga umuusig.
Tawag mo ba roon ay kasalanan? Kung gayon, alin sa mga pinuno ng apat na lupaing ito, pati ang angkang murong, ang maituturing na walang bahid dungis? Nagpatuloy ang kanilang pagtatalo, palitan ng matatalas na salita, mga pagdududa, at pangangatwiran hinggil sa katarungan, kasalanan, at kung sino ang may karapatang humusga. Ngunit sa bawat tanong ni Murong Xue, matibay na sinasalag ni Luo Yunhai, ipinagtatanggol ang pangalan at pamana ni Zhou Fan. Hanggang sa huli, mariing idineklara ni Luo Yunhai. Hindi santo si Kuya Zhou, ngunit siya'y isang demonyong aking iginagalang. Hindi siya nakikialam sa mga walang sala, ang mga demonyo lamang ang kanyang nilalabanan. Sa aking mga mata, siya'y parang hukom ng langit na nagpaparusa sa masama. Kaya't hinihiling kong ang mga insultong iyon ay itago mo na lamang sa iyong sarili. Ang iyong musmos na pag-unawa sa kabutihan at katarungan, wala iyong saysay sa mundong ito. Mabilis na tumalikod si Luo Yunhai at umalis, iniwan ang tatlo na tulala sa kanilang kinatatayuan. Agad namang sumunod si Zhu Changfeng, pinapabilis ang hakbang upang makahabol sa kanilang pinuno. Huminto sandali si Luo Yunhai. Clan Head, tawag ni Zhu Changfeng, napansin ang madilim na ekspresyon nito at ang mahigpit na pagkakasara ng kamao. Mabigat ang lunok ni Luo Yunhai bago nagsalita ng mababa ang tinig. Steward Zhu, masyado tayong sunod-sunuran. Kahit noong panahong wala pang pangalan ang Luo Clan, hindi ko naramdaman ang ganitong kahinaan. Nasa kamay na natin ang tagumpay matapos ang napakaraming sakripisyo, ngunit binitiwan lang natin ito dahil iyon ang utos ng mga nakatataas. Wala man lang paliwanag. Clan Head, nauunawaan ko ang iyong damdamin, tugon ni Zhu Changfeng na may bahid ng ngiti, bagaman matalim ang mga mata. Ibig mong hawakan ang kapangyarihan. Naalala mo pa ang mabilis na pag-angat natin noon. Tumango si Luo Yunhai. Oo, mabilis tayong lumakas sa kanlurang lupain, ngunit sobrang banayad. Wala tayong karapatang magpasya sa tunay na mga usapin. Tignan mo ngayon, isinugal natin ang buhay natin, pero sa isang iglap pinatitigil tayo, na para bang wala tayong boses. Laging ganito, tinutulak lang, walang sariling saysay. Nagningning ang mga mata niya habang mariing idineklara. Gusto kong ako ang mamuno sa mundong ito. Ayokong lagi na lamang pinapaikot ng matatandang iyon. Mabigat ang tango ni Zhu Changfeng. Nauunawaan ko, Clan Head. Ngayon, sa panahong bumabangon ang mundo mula sa kabuluhan, napakaraming pagkakataon. Tiwala ka, tutulungan kitang makamit ang lahat ng iyon. Tinitigan siya ni Luo Yunhai, saka kumaway bilang hudyat at nagpatuloy sa paglakad kasama ang kanyang mga tauhan. Ngunit sa unang pagkakataon, malinaw na malinaw sa kanyang mga mata ang matinding pagnanasa sa kapangyarihan. Noong nasa Tianyu pa sila, si Zhou Fan ang siyang nagplano ng lahat para sa Luo Clan. Kahit mahina sila, hindi sila naging bulag, nakukuha nila ang nararapat sa kanila at paunti-unting binabago ang kanilang kapalaran. Pagkaalis ni Zhou Fan, iniwan niya kay Luo Yunhai ang tatlong henyo upang maging sandigan sa bawat pagpapasya at itinaguyod ang pundasyon ng Luo Alliance. Pinanatili nito ang tuwid at marangal na diwa ng kanilang angkan, kaya't sila'y hinangaan ng buong kalupaan. Ngunit ngayon, gaano man kalaki ang kanilang puwersa, isa pa rin silang piyesa lamang sa dambuhalang larong politikal. Isinusubo sa panganib, inuutusan kung ano ang dapat gawin, at sa bawat sakripisyo, wala man lang pagkakataong ipaglaban ang karapatan ng mga namatay. Sa kanilang sariling digmaang sibil, nagawa nilang suwayin ang kautusan ng imperyo, ngunit ngayon, sa digmaan ng apat na lupain, kinailangan nilang sumunod, kahit walang sapat na dahilan. Anuman ang kasunduang nabuo ng matatanda, malinaw na hindi ito para sa kanila. Sila'y mga kasangkapan lamang. Unang beses maramdaman ni Luo Yunhai ang ganoong kababawan ng pagtrato, parang gamit na maaaring itapon. Kaya't nagliyab ang kanyang puso sa pagnanais na baguhin ang kahinaang iyon. Sa mundong ito, walang saysay ang dangal at tungkulin kung wala kang kapangyarihang sumuporta rito. Maaari mong mahalin at alagaan ang iyong mga tauhan, ngunit pakikialaman ba iyon ng mga nakatataas? Maaari mong pangalagaan ang mga tao, ngunit magpapakita ba sila ng simpatsya? Ang tunay na dangal at tungkulin ay nakatindig lamang sa ibabaw ng pinakamataas na kapangyarihan. Lahat ng iba'y hungkag. Ito ang dahilan kung bakit itinaas ni Zhou Fan ang Luo Clan hanggang tuktok bago siya umalis. Sapagkat kahit maging ka ng kamay ka ng iba, piyesa ka pa rin sa kanyang kamay. Ako'y naging kampante nitong mga nakaraang taon, hindi ko naunawaan ang bigat ng pasakit ni kapatid Zhou. Pumikit si Luo Yunhai, halos mamuo ang luha, ngunit binuksan niya muli ang mga mata, punang panibagong alab.
Hindi na muli. Kapatid Zuo, iniwan mo sa akin ang tatlong henyo upang maging sandata ng paglusob, hindi ng pagtatanggol. Simula ngayon, angat pa ang Luo clan. Hindi na kami magpapatangay. Kami mismo ang hubog ng aming kapalaran. Lumakad si Luo Yunhai ng buong tatag, ang bawat hakbang ay puno ng determinasyon. Tahimik lamang si Murong Xue, hindi nagsasalita. Hoy! Sino ba akala ng hambog na yon? Ang tapang niyang sigawan ang babae ko, sa wakas ay umalma si Ouyang Changqing. Tinapunan siya ng tingin ni Shangguan Qinyan at pailing nang umiti. Nagrereklamo ka ngayon? Kanina, bakit hindi ka sumagot? Kasi naman, ang tindi ng sinabi niya, wala akong maisagot. Saka kapatid siya ng kuya, kailangan kong magtimpi. Baka ako naman ang balikan. Puro yabang, wala namang tapang, inirapan siya ni Shangguan Qinyan. Umiling si Murong Xue, nanginginig ang mga mata. Naniniwala ka ba sa kanya? Na ang lahat ng ginawa ng demonyong iyon ay makatarungan? Well, nagkibit balikat si Ouyang Changqing, halatang nag-ingat na hindi masaktan ang loob ng dalaga. Ngunit bago pa sila makapagtalo, isang tinig ang dumagundong. Sir, Changqing, Yaner, narito kayo. Namilog ang mga mata ng tatlo, halos hindi makapaniwala. Elder brother. Dad. Father. Tuwang-tuwa silang napatakbo, ngunit napansin ang bigat sa mukha ng mga dumating, sina Murong Li, Ouyang Lingshan, at Shangguan Fixiong. Napakunot ang noo ni Murong Xue. Kapatid, ano ang ibig sabihin nito? Humugot ng buntong hininga si Murong Li. Sir, ito na ang huli nating pagkikita sa mahabang panahon marahil habang buhay na. Nabigla ang tatlo. Ano? Itinaas ni Murong Li ang kamay upang patahimikin sila. Napagkasunduan na namin na magreretiro. Uurong kami sa mundo at magpapakadalubhasa sa dao. Simula ngayon, ikaw ang magiging kumakatawang clan head ng Murong. Humarap siya kay Changqing. Mula ngayon, sarili mo na lang ang aasahan mo sa sekta. At kay Yaner naman. Ipaabot mo ang pasya ko sa mga nakatatanda. Inatan mo sila. Parehong nagbigay ng mga habilin sina Ouyang Lingshan at Shangguan Fixiong, mariin ang kanilang mga mata. Pero bakit, halos sabay-sabay ang mga bata? Sa aming laban sa Invincible Sword, napagtanto namin na masyado nang nakasakal sa amin ang makamundong bagay. Pinipigilan kami nitong makita ang tamang landas. Naiba kina Sir Zuo at Bailiu Tian, na kahit nasa loob ng sekular na mundo, nakapokus pa rin ang kanilang puso sa dao. Kaya kami babalik sa pag-iisa. Ngunit nagpatuloy pa si Murong Li, mabigat ang tinig. Mayroon pang isa. Alam niyo na siguro kung paano natapos ang digmaan. Nagtitigan ang mga kabataan, naguguluhan. Umiling si Murong Li, mga bata pa nga kayo. Kaya ako na ang magsasabi. Pagkabangon namin mula sa mga guho, nadatnan naming tapos na ang digmaan. Sa tulong ni Sect Leader Ling, nalaman naming nakipagkasundo sila kay Baili Jingwei, isang siglong kapayapaan. Pero sino ang makapipigil sa Invincible Sword kapag lumipas na ang 100 taon? Nanahimik ang lahat. Hindi man lang nila pinag-isipan iyon. Para bang walang pakialam kung ano ang darating. Ang mahalaga sa kanila, mabuhay ang kanilang mga angkan ng 100 taon pa. Pero paano ang mga susunod na henerasyon? Ang Murong Clan ay itinayo upang mag-alay ng sarili alang-alang sa mundo. Ngunit ngayong araw, ipinasa nila ang sakit at pasakit sa mga anak ng kinabukasan. Kagatlabi si Murong Xue, nakatungo. Umiling si Murong Lai, hindi na ito ang Murong na kilala ko. Ganoon din ang Shangguan. Kaya nagpasya kaming umurong. Ang matuwid na landas kapag pumasok sa sekular ay unti-unting naagnas. Marahil mas nauunawaan pa ng mga demonyo ang sariling landas kaysa sa atin ngayon. Nanginginig si Murong Xue, at sumagi sa kanyang isip ang babala ni Zufan, para makarating ang matuwid sa dulo, dapat lumampas siya. Kapag nalunod sa makamundo, mababahiran ang Dao Heart, at baka habang buhay nang hindi makita ang tunay na katuwiran. Napakalinaw ng demonyo tungkol sa dalawang landas. Ako ba ang hindi nakikita ang pagkakaiba? Mga bata, ito na ang ating pamamaalam. Humagikik si Murong Li, at sabay na yumukod ang tatlo bago tuluyang lumisan. Huwag kayong umalis, hiyaw ng mga kabataan, ngunit huli na. Naiwan si Murong Xue, nakapikit, humihinga ng malalim, at sa isip ay muling sumulpot ang mapanuyang ngiti ni Zufan. Ang mga katotohanan ay mas matibay kaysa salita. Nabigo ang kanilang sariling angkan.
Hindi ang mga demonyo ang nagtulak sa kanila, kundi sila mismo ang nagbenta sa dangal ng 4 na lupain. Kung ganoon, mapait ang ngiti ni Murong Ksue, kailangan ko ring gawin ang ginawa ng kapatid ko. Lilisan ako, magpapalalim at hahanapin ang landas. Sana sa oras na yon mas maliwanag na kita, demonyo. Nagsimula ang digmaan ng mga lupain matapos ang mahigit 1 taon ng masusing paghahanda mula sa magkabilang panig, ngunit tumagal lamang ito ng wala pang 2 linggo. Gayunpaman, sapat na ang mga araw na iyon upang yumanig at magbago ang buong mundo. Pinakamalaking pinsala ang sinapit ng 4 na lupain. Dahil sa sila ang nasa alanganin, halos 3 kapat ng kanilang hukbo ang nalagas upang mapigilan ang pagsalakay. Isang tagumpay na mabigat ang kapalit, dugo at bangkay ang iniwan sa larangan. Ngunit sa kabila ng lahat, tagumpay pa rin ang kanilang nakamit laban sa makapangyarihang kaaway. Napaatras nila ang gitnang imperyo. At gayon paman, higit itong nagmistulang pagkatalo, sapagkat nang dumating ang pagkakataon upang tuluyang gapiin ang walang kapantay na imperyo, pinili nilang palampasin ito sa hindi maipaliwanag na dahilan. Para sa mga sundalong nagbuwis ng dugo at mga ilang maswerteng nakaligtas, tila pinaglalaruan lamang sila ng tadhana. Para saan ang lahat ng kanilang pagdurusa? Habang ang mga nasa itaas ay abala sa pakikipagtalakayan, ang karaniwang kawal na may madaling malinlang. Sapat na ang mga paimbabaw na katuwiran tulad ng, para rin ito sa inyong kapakanan, sapagkat mas maraming pagkatalo ay kapahamakan para sa lahat. Hindi nila namamalayan na ang tunay na dahilan ay ang pagbabalik ng Invincible Sword, ngayon ay posibleng magwala sa kanyang muling pagsalakay. Ang ilang pinuno lamang ang nakatunog ng banta, ngunit para sa nakararaming hukbo, sila ay parang mga tupang naliligaw, sumusunod lamang sa ihip ng hangin. Ang lahat ng sakit at dugo'y tila nahilom dahil lamang sa maliit na gantimpalang nakamit nila. Pagkaraan ng gayong malagim na pagpatay, maraming pwesto sa 4 na lupain ang nabakante. Sa kanlurang lupain, labis ang pagkukulang ng 9 na sektang wala ng mga alagad at matatandang pinuno, kaya't nagbukas sila ng malawakang pagre-recruit. Gayon din sa silangan at timog, ang mga pangunahing angkan ay kinakailangang punuan ang libo-libong bakanteng tungkulin. Dahil dito, nagsimula ang agawan ng mga tao sa pagkakataong umangat. Sino pa ba ang may panahon para ungkatin ang katawa-tawang desisyon ng mga pinuno na makipagkasundong tigil putukan? Hindi nakaligtas ang Luo Alliance sa bigat ng pinsala, ngunit gaya ng iba, nagbukas din sila sa mga bagong kasapi. At sa tuwing nakikita ni Luo Yunhai ang kasakiman sa mga mata ng nag-uunahang pumasok, napapabuntong hininga siya. Mga baboy. Ngunit sina Leng Wuchang at Zhu Changfeng ay tuwang-tuwa, sapagkat ang lahat ng kapangyarihan ay kusang ibinibigay sa kanila. Kung wala ang mga hangal na iyon, sino pa ang gagamitin sa mga laro ng kapangyarihan at pakikipag-agawan? Ganoon ang realidad. Hindi tulad ng ibang sekta, ang Luo Alliance ay hindi pumipili ng isa-isang disipulo. Para itong balyena na lumulunok ng buong angkan sa isang iglap. Sa loob lamang ng ilang buwan, halos bumalik na ito sa dati nitong lakas, at nahigitan pa ang iba. Pinakamabilis na lumakas ang Luo Alliance matapos ang digmaan. Bagamat kulang sa kalidad, nadadala ito ng dami. Umangat sila sa antas ng mga sekta sa gitnang uring 3, at tila abot kamay na rin ang mataas na uring 3. Maging ang Double Dragon Manor ay nagulat. Dati, nasa pinakamababang antas lamang ng mas mababang 3 sekta ang Luo Alliance. Ang bilis ng kanilang pag-angat ay nakakabaliw. At malinaw ang dahilan, ito ang bunga ng mga plano ni Zhu Fan. Ang katangian ng isang alyansa ay mabilis na paglago, at ngayong humina ang mga dating makapangyarihang sekta, lumitaw ang tunay na potensyal ng Luo Alliance. Napabuntong hininga ang Exalted Double Dragons. Maingat na naihanda ni Zhu Fan ang alyansang Luo. Hindi magtatagal, sila na ang mangunguna sa 9 na sekta, marahil higit pa sa amin. Samantala, habang ang kanluran ay abala sa muling pagbangon, ang timog, hilaga, at silangan na may nalugmok sa desperasyon. Nawala ang 3 banal na espada ng pasukin ng mga tagapagdala nito ang itim na ulap ng Sea Demon at hindi na nakabalik. Ang kani-kanilang mga angkan ay nagkulong na lamang, iniiwan ang kanilang mga lupain na walang pinuno. Nagkagulo ang 3 lupain. Paano sila makakaya laban sa 9 na hari ng espada, lalo na sa Invincible Sword, kung wala ang kanilang haligi? Nagmadaling dumulog ang hilaga kay Aoyang Changqing, ang silangan sa tahanan ni Shangguan Qinyan, at ang timog na may kinulong si Murong Li upang hindi ito makatakas.
Ngunit ang mga tugon ay nag-iba-iba. Si Ouyang Changqing ni lumalapastangan at naniningil ng suhol, si Shangguan Qinyan na may nagkulong at nagpataboy ng lahat ng istorbo, at sa Murong Clan naman, tuluyan niyang naglaho si Murong Li at ang kanyang kapatid. Sa pagkawala ng mga pinuno at banal na espada, wala nang saysay ang kanilang paglaban. Ang tanging magagawa, gayahin ang kanluran at magtipon ng tao ng maramihan upang muling mapuno ang kanilang hukbo. Isang napakagandang pagkakataon sana ito para muling umatake ang gitna. Sapat na ang siyam na hari ng espada upang wasakin ang lahat. Ngunit pumigil ang kasunduang pangkapayapaan ni Baili Jingwei. Isinumpa niya sa kanyang Dao Heart na hindi sasakupin ang mga lupain iyon sa loob ng 100 taon. Ngunit hindi siya hangal. Ang kapayapaan ay hindi bunga ng kanyang kabaitan, kundi ng pangangailangan. Sapagkat sa loob mismo ng gitnang imperyo, sumiklab ang pinakamalaking digmaang sibil sa kanilang kasaysayan. Sa utos at estratehiya ni Zhu Fan, nag-alsa ang Serene Shores Trading at nagpasimula ng kadena ng mga rebelyon. Sa loob lamang ng ilang linggo, nasunog ang imperyo na sanay sa kapayapaan sa loob ng 1,000 taon. Sa harap ng kaguluhang iyon, napilitan si Baili Jingwei na ilaan ang kanyang lahat upang pigilan ang pagbagsak at itago ang kalagayan ng kanilang patriarka, na ngayon ay sugatan, ubos ang lakas, at ayon sa kanilang alkemista, mabubuhay na lamang ng 100 taon. Ngunit sa halip na tanggapin ang katotohanan, malamig na pinaslang ni Baili Jingwei ang matandang alkemista upang mapanatili ang lihim. Walang makakaalam ng kalagayan ng patriarka, malamig niyang utos. Kung malaman ito ng 4 na hari ng espada, guguho ang lahat. At sa gayong desperasyon, matatag ang kanyang tinig, puno ng galit at bakal. Samantala, sa isang masukal na gubat, nakatayo si Wurandong sa harap ni Qiaoer at Batang Gu Santong. Sa pagitan nila, si Zhu Fan, nakatakip ng puting laso ang mga mata. Simulan na natin ang ating pag-akyat tungo sa rurok. Klang! Itim ang gabi, nilamon ng pusikit na kadiliman ang lahat. Ang tanging tanda ng buhay ay ang malamlam na liwanag ng buwan, na waring isang malamig na hininga sa kalupaan. Ngunit hindi rin ito nagtagal, tinakpan ng maiitim na ulap, mistulang nakubli sa tabing ng hiwaga. Sa loob ng isang kuweba, ilang lalaking hubad ang dibdib ang abala. May hawak silang mga sandatang espiritual, marahan ngunit eksaktong hinahampas ang mga pader upang palawakin ang lagusan, sapat para makalusot ang isang tao. Mga kapatid, bukas, malaya na tayo mula sa nakakapanginig na buhay na ito. Bilisan pa ninyo! Isang malaking lalaki na may makapal na bigote ang sumingit sa unahan, halos pabulong ngunit mariing sigaw. Nagliwanag ang mukha ng iba, puno ng pag-asa. Sa wakas tapos na rin. Boss, ni hindi mo alam, ang sugo na nagpadala sa atin dito, muntik ko nang madumihan ang sarili ko sa takot. Lahat naman alam na lubhang mapanganib ang lugar na ito. Kapag nadakip, walang ibang kapalit kundi pinakamalupit na kamatayan. Akala ko ito na ang aking wakas. Pero ayan, 3 buwan ang lumipas, at natapos din natin ang misyon. Makakauwi na tayo. Hehehe. Sana lang, magkaroon pa ng pagkakataong makita ang mismong Lord ng Palasyo. Managinip ka na lang. Umikot ang mga mata ng malaking lalaki. 100 taon na akong kasapi ng palasyo, maituturing ng matandang nakapwesto, pero ni isang sulyap ng kanyang mukha, hindi ko pa nakita. At inaakala mong makikita mo siya matapos lamang ng ilang taon? Panaginip. Nagkatawanan ng iba, payak ngunit may bahid ng panunukso. Hindi pa rin bumitiw ang isa. Ngunit paano ba siya, ang ating Lord? Totoo bang isa siyang mahiwagang nilalang na may di maipaliwanag na kakayahan? Ni isa, walang nakakita sa kanyang mukha, walang nakakaalam ng tunay niyang lakas. Nakaapak man ako sa palasyo, ni hindi ko alam kung kailan ako mabibigyan ng karangalan na siya ay makadaupang palad. Mahirap sabihin. Ang tanging alam ko, walang sinumang makahahadlang sa kanya saan mang dako ng lupain. Isang beses, nasukol ang mga kapatid natin ng 50 dalubhasa sa Genesis stage. Sa isang kisap mata, 50 kalaban ang naging lamang dugo na lamang sa lupa. Narinig nila ang tinig ng Lord na nagsabing, lumisan na kayo. Ngunit hindi nila nasilayan ang kanyang anyo. Doon nagsimulang umalingaw ang kanyang pangalan. 50? Pinuksa sa isang iglap. Para bang isang hari ng espada mula sa sentral na rehiyon? Napamulagat ang lahat, halos hindi makapaniwala. Ngumisi ang malaking lalaki. Ano ba ang hari ng espada kumpara sa ating Lord?
Balita ko, 5 sa antas nila ang nasa ilalim niya, subalit siya pa rin ang pinakamakapangyarihan. Grabe! Mangha ang mga lalaki, subalit may alinlangan. Hindi ba baka kwento lamang yan? Higit pa sa hari ng espada. Para bang ang alamat na Invincible Sword? Matagal nang hindi nagpakita ang Invincible Sword. 1 siglo na ang nakalipas mula sa huli niyang laban, at noon pa'y halos wala na siyang buhay. Maaaring patay na siya at tahimik lang ang imperyo. Tama na ang chismis, tapusin natin ito. Mariing kumaway ang malaking lalaki, kaya't muling humampas ang lahat sa mga pader gamit ang espiritual na sandata, bagaman bakas ang kasabikang umalpas ang mga katanungan. Sino nga ba talaga ang mahiwagang lord ng palasyo? Totoo bang ganoon siya kalakas? Biglang dumating ang isang pandak na lalaki, nagkakandara pang sumisigaw. Tumakbo kayo! Paparating ang mga aso ng Flying Cloud Manor. Flying Cloud Manor. Nagkagulatan ang lahat. Hindi ko ba sinasabi? Napakapanganib ng lugar na ito. Malapit na tayong matapos pero heto't natuklasan nila. Si Shangguan Fion mismo ang namumuno sa kanila, isa sa 10 hari ng espada, kilala sa kalupitan at karahasan. Ano nang gagawin natin? Pak! Isang malakas na sampal mula sa malaking lalaki ang tumapos sa pag-aalboroto. Tama na! Tumakas kayo pero huwag kalimutang isara ang kuweba. Huwag hayaang masayang ang 3 buwang pinaghirapan natin. Mabilis na tumango ang lahat, nagsimulang mag-ukit ng mga palatandaan upang ikubli ang lagusan, saka sabay-sabay na lumipad palayo. Hush! Ngunit hindi pa man nakalalayo, 1 dosenang matatandang makapangyarihan ang biglang humarang, naglalabas ng di mapigilang puwersa ng Genesis stage. Nanginginig ang mga lalaki sa takot. Ha ha ha! Ang lalakas ng loob ninyo na gumawa ng kalokohan sa teritoryo ng Flying Cloud Manor. Para kayong humingi na ng sariling libingan. Malutong natawa ng isang nakatatanda, umaalingasaw ang puwersa ng ika-7 antas ng Genesis stage. Lumapit ang malaking lalaki, inilabas ang sarili niyang kapangyarihan. Mga kapatid, gagawa ako ng daan. Tumakbo kayo. Agad siyang sumugod. Genesis stage ika-6 na antas. Umiling ang matanda, isang baitang nakaibahan, ngunit wari agwat ng langit at lupa. Akala mo ba makaliligtas ka? Nagtagpo ang kanilang mga palad, bam. Napasuray ang matanda ng 5 hakbang, habang ang malaking lalaki na may isa lamang, bagaman dumaloy ang dugo sa kanyang bibig. Gayunman, sinunggaban niya ang pagkakataon at tinamaan ng palad ang dibdib ng kalaban. Brother Lee! Napasigaw ang mga kasamahan. Ngunit agad ding napatda nang makita siyang bumuga ng dugo. Ngumisi ng mapait ang matanda, matapang kang sumalo ng atake para makaganti. Ngunit lalo mo lang pinatindi ang sarili mong pinsala, hangal. Pinahid ng dugo ang bibig, ngumisi si Brother Lee. Tingnan natin kung sino ang tunay na hangal. Muli siyang sumugod. Mga kapatid, lumisan kayo. Ako ang huhukay ng daan. Nagising sa pagkabigla ang lahat, at buong puso nilang sigaw, Brother Lee, hindi masasayang ang iyong sakripisyo. Ngunit muling sumugod ang mga nakatatanda, inuutusan ng kanilang pinuno, pigilan sila. Muling humarang si Brother Lee. Kung gusto niyo silang lapastanganin, kailangan muna ninyong dumaan sa akin. Ngumisi ang lahat ng matanda, at si Brother Lee na may kumawala ng nakapangingilabot na alon ng puwersa. Mag-ingat! Magpapasabog siya ng sarili, sigaw ng matanda. Nagliparan ng iba upang umiwas. Brother Lee, sigaw ng mga tumatakas, ngunit tumawa siya. Ako'y isang nakatatanda ng palasyo, hindi maaaring yurakan ng kahit sino. Ngunit bago siya tuluyang sumabog, isang tinig ang dumagundong. Anong palasyo ang pinagmamalaki mo? Isang lalaking nasa gitna ng edad ang sumulpot, malamig ang tingin. Kahit sumabog ka pa, wala itong saysay laban sa akin. At kahit gawin mo, hindi rin sila makakatakas mula sa akin. Nangalog si Brother Lee, napigil ang pagsabog dahil sa pagkabigla. Sword King Fion? Ngumisi ng mapanghamon si Shangguan Fion, itinaas ang kamay at naglabas ng matinding enerhiya. Kung ganoon, hayaang ako na ang magpadala sa'yo. Isang basurang gaya mo, isang bugso ng aking palad ang sapat. Ngunit bago siya matamaan. Hush! Isang pulang sinag ang biglang sumalpok. Boom! Lumindol ang paligid. Nayanig pati ang mga Genesis experts, at napaatras si Shangguan Fion ng 100 metro. Sinong may lakas ng loob?
Ipakilala mo ang iyong sarili, sigaw ni Fion. Tumawa ang isang binatilyo, mga 17 taon pa lamang, matalim ang mga mata at may halakhak na puno ng yabang. Nakakabit sa kanyang baywang ang isang palamuting ulo ng mabangis na hayop, kulay iskarlata. Ha ha ha! Sword King Fion, nakalimutan mo na ba ako? Namilog ang mga mata ni Brother Lee. Iisa ka sa 5 hari ng sining ng palasyo ang Beast King. Kumindat ang binatilyo, ako nga, Elder. Hehahin! Natigilan ang lahat, hindi makapaniwala. Ang Beast King pala ng kanilang palasyo, isang napakabatang mandirigma. At siya pa ang nakapagpahampas kay Shangguan Fion. Kung kaya niyang itulak ang isang hari ng espada, ano pa kaya ang kanilang lord? Totoo nga ba ang mga bulong? Na ang lord ng palasyo ay higit pa sa Invincible Sword. Nagningas ang pag-asa sa kanilang mga mata. Hindi niya inaalis ang tingin, nagningas sa pagkauhaw sa dugo ang mga mata ni Shangguan Fion. Ngunit batid niya mula sa isang sipang iyon na ang kalaban ay hindi basta-basta, hindi mas mababa sa kanyang antas. Itinaas niya ang 2 daliri, at sa mga dulo nito'y namuo ang ubod ng talim ng espada, pinaghahalo ang liwanag at kulog hanggang sa ang langit ay umalingaw-ngaw. Ngayon ay seryoso na siya. Kung sino ka man, ang lakas ng loob mong humarap sa akin. Tanging kamatayan ang ganting makakamtan mo. Nanginig ang mga tumatakas. Kapag ang isang dalubhasa sa antas ng hari ng espada ay tuluyang magwala, kahit ang mismong pagbuga lamang ng kanyang lakas ay sapat upang magbura ng mga buhay na parang alikabok sa hangin. Ha ha ha! Lakas ng loob mo, hari ng espada Fion. Noong unay muntik mo na akong malinlang, ngunit hindi na ako batang madaling dayain. Ngayon, masyadong maaga para sabihin kung kanino papanig ang tagumpay. Ngumiti ang binata, at sa pag-igting ng kanyang kamao ay nagkakrispyo ang mga buto, nagliliwanag ng dugong pula. Naguluhan si Shangguan Fion. Nagkita na ba tayo? Bakit hindi kita matandaan? Sino ka ba talaga? Humph! Umalon na ang iyong isipan sa katandaan, Fion. Nakalimutan mo na ba ang alitang binuo ng pananakit mo sa akin? Marami na akong pinatay, sobra pa sa mabibilang ko. Ang mga nakaligtas ay halos wala. Kung ikaw ay isa sa mga sugatan, bakit hindi kita maalala? Nakatakas ka ba sa aking paningin, gumagapang mula sa bunton ng mga bangkay? Hehehe, tama ka. Gumapang nga ako mula sa bingit ng kamatayan para lang makarating dito, upang singilin ka. Itinulak ng binata ang kasama niyang malaki ang katawan patungo sa mga tumatakas. Umalis na kayo. Ako at ang hari ng espada ay may matandang pagkakasunduan na kailangang tapusin. Ganon ba? Huwag kayong magpaloko. Lahat kayo'y mamamatay dito, singha ni Shangguan Fion at pinakawalan ang naipong lakas. Walang makakahadlang sa aking soaring sword art. Boom! Umugong ang himpapawid na wari, libu-libong kulog ang bumagsak. Ang alon ng kanyang espadang may dalang kidlat ay bumuhos mula sa kalangitan, tila anino ng katapusan ng mundo. Nagpapanik ang lahat, nang angatog ang mga tuhod, bumibilis ang tibok ng dibdib. Ngunit biglang sumiklab ang pulang liwanag mula sa katawan ng binata, kasabay ng dagundong ng isang sinaunang halakhak ng hayop. Itinaas niya ang bakal niyang kamao, at ang pulang ningas ay naghubog ng kakaibang nilalang, isang matandang halimaw na lumaki ng lumaki hanggang sa maabot ang kalangitan. Boom! Sumalubong ang kanyang kamao sa dambuhalang alon ng espada, at ang mismong espasyo'y yumanig, wari maglalaho ang daigdig. Sa huli, usok at alikabok lamang ang naiwan, bumalot sa paligid. Nabulabog at nasugatan ang mga takas at ang mga alagad ng Genesis, ang ilan ay nagsuka ng dugo. Ngunit sila'y nabuhay pa rin, nakaligtas lamang dahil hindi na kumalat ang shockwave. Nang muli tumagos ang liwanag ng buwan, natigilan ang lahat sa nakita. Nakatayo pa rin sina Shangguan Fion at ang binata sa parehong lugar, walang bakas ng pinsala sa katawan. Tanging ang espasyo sa paligid nila ang tuluyang napilipit, walang tigil sa pagbaluktot. Pantay ang laban, walang nakalamang, walang umatras. Ngunit ang mga saksi, parehong kapanalig at kaaway, ay halos hindi makapaniwala. Ang dalawang ito'y halimaw na sa lakas, at ang kanilang mga sarili ay para lamang palamuti sa digmaan. Isang maling hakbang lamang, at malilipol silang lahat. Napuno ng sindak ang mga mata ng mga alagad ng Genesis. Anong organisasyon ang kanilang kinasangkutan? Mayroon bang makakalaban sa hari ng espada? Kahit ang mga matatandang kasama ni Fion ay natigilan, walang lakas ng loob na sumugod.
Sapagkat isang titig mula sa binatay sapat na upang ipaalam na ang kanilang buhay ay kayang pulbusin ng isang iglap. Pakiramdam ni Shangguan Fion ay lalong bumigat ang dibdib. Ilang taon na niyang sinusundan ang misteryosong puwersang ito, ngunit ngayon lamang siya nagkaroon ng pagkakataong makadaupang palad sila. At hindi niya akalaing magpapadala sila ng ganitong kalakas na kabataan. Nanlamig ang kanyang likod. Ngumisi ang binata. Shangguan Fion, 100 taon na at wala ka pa ring ipinagbago. Ako pa ang nakiusap na italaga sa lugar na ito para lang magkaroon ng pagkakataong makipaglaban sa'yo. Ngunit ngayon, haha, tila mas madali kaysa sa inaasahan ko. Lumingon siya sa mga kasamahan. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo? Lumayo na kayo. Kapag nagpatuloy kayo rito, madadamay lang kayo. Nagkatinginan ang mga lalaki, saka sabay-sabay na tumango bago nagsitakbuhan. Hindi kayo makakalayo, sigaw ni Shangguan Fion, at hahabulin na sana. Ngunit isang malakas na sipa mula sa binata ang pumigil sa kanya. Hari ng Espada Fion, ako ang kalaban mo, hindi sila, hehehe, panunukso ng binata. Nagdilim lalo ang mukha ni Fion, ngunit alam niyang wala siyang magagawa laban sa kapantay. Kaya't ibinuhos na lamang niya ang lahat ng galit, pinakawalan ang sunod-sunod na alon ng espada. Boom! Umuga ang lupa sa libu-libong milya sa lakas ng banggaan. Ang mga tumatakas ay lumingon pa, namangha sa liwanag na umaalpas sa dilim. Mga kapatid, mangyak-ngiyak ang isa, mabutit na pasok tayo sa palasyo. Ang lakas ng mga tagapangalaga, ang mga hari ng sining, ay lampas sa ating inaakala. Sana'y makita rin natin kahit minsan ang iginagalang na Panginoon ng palasyo. Ngunit isang hampas sa ulo mula sa malaking lalaki ang nagbalik sa kanila sa katotohanan. Gumising kayo. Hindi lalabas ang Panginoon dahil lang sa kagustuhan nyo. Ako ngang nakatatandang elder, ni minsan ay hindi pa siya nasilayan. Kung sakaling magpakita man siya, ako ang makakakita, hindi kayo. Nagkatawanan ang mga kasama, at sa gitna ng hirap ay nagniningning ang pag-asa. Samantala, patuloy pa rin ang sagupaan nina Shangguan Fion at ng binata. Daang ulit na silang nagbanggaan, ngunit parehong hindi matinag. Nang sumikat ang araw, umiti ang binata, iniunat ang kamay. Fion, hanggang dito muna. May pagkakataon pa tayong muling magtuos. Paalam, hahaha. Sa isang kisap mata, naglaho siya bilang pulang sinag. Tumigil ka, sigaw ni Fion, ngunit wala siyang nahabol kundi ang hangin. Ito bang tinatagong kapatiran saan nga ba nagmula? Ulat! Lumapit ang isang bantay, nakayukod at may hawak na jade slit. Hari ng Espada, ipinapatawag ng punong ministro ang 10 hari ng Espada sa kabisera upang pag-usapan kung paano haharapin ang mabilis na paglago ng tinatawag na palasyong demonyo na lumilitaw sa bawat lupain. Palasyong demonyo. Napatitig si Shangguan Fion sa direksyong pinagtakbuhan ng binata, malamlam ang mga mata. Isa na namang palasyong demonyo. Ano ba talaga ang bagay na ito? Tay, nandito na ako. Natapos ko na ang misyon sa teritoryo ni Shangguan Fion. Sa loob ng isang madilim na bulwagan, tanging aninag ng mga kandila ang nagsisilbing ilaw. Mula roon ay umalingaw-ngaw ang isang tinig na tila walang gana. Isang makisig at may angking karismang binata ang umalalay lakad patungo sa gitna, ang parehong hari ng mga hayop na nakipagtagisan ng 300 hampasan kay Shangguan Fion. Ha? Wala na naman si tatay. Mula sa dilim ay lumitaw ang isang lalaki na nasa katamtamang edad, may hati ang bigote at may maamong tinig. Umiti ito habang nagsalita. Umalis ang Panginoon ng palasyo 2 linggo na ang nakararaan, naglalakbay kung saan-saan. Sanzi, dahil tapos na ang usapin kay Shangguan Fion, mayroon pa akong ipapagawa sa'yo. Medyo magulo ang sitwasyon doon at kailangan mong ayusin. Tamad na kumaway si Gu Santong. Uncle Dong, kararating ko lang. Ni hindi ko pa nakikita si tatay o si Kiawer. Gusto ko munang hanapin sila. Alam mo ba kung saan sila nagpunta? Sa liwanag ng kandila, malinaw na nakilala ang lalaking iyon, si Wurandong, ang tagapangulo ng Serene Shores Trading. Ngunit mas tumanda na ito, mas tumatag, at ang dating padalos-dalos na ugali na palitan ng kapanahunan. Sanzi, sa labas, isa ka sa 5 Dharma Kings, mga tagapagtanggol ng palasyo. Ang ranggo mo'y halos kasunod na ng mismong Panginoon ng palasyo. Mas dapat alam mo kaysa sa akin kung nasaan siya. At bukod pa riyan, ikaw ay anak niya. Dapat mas kabisado mo ang mga lakad ng iyong ama. Napaisip si Gu Santong, saka napangiti. Tama ka.
Karaniwan, alam ko kung saan siya naroroon. Kapag hindi nagmumuni-muni sa dalampasigan ng hilagang dagat habang iniiyakan si inay, tiyak ay nagkukulong sa pagsasanay o sandali, nga pala. Sa Sword Shack, napahagalpak siya ng tawa at pumalakpak. Doon ko sila pupuntahan. Hintay. Ano ba ang Sword Shack? At paano na ang ipapagawa ko? Huminto si Gusantong, tiningnan ang nakatatanda ng may seryosong anyo. Uncle Dong, sa pribado, iginagalang kita bilang nakatatanda. Ngunit sa mata ng palasyo, ako ang nakatataas. Matalino bang bigyan mo ako ng atas na para bang mas mababa ang ranggo ko? Magalang namang sumagot si Wurandong. Ipinagkaloob ng Panginoon ng palasyo ang karapatang utusan ko ang dalawa sa mga Dharma King. Anya, malakas at sapat na ang iyong kakayahan upang harapin ang mga tungkulin at huwag hayaang ang iyong kapilyuhan ay makasira sa mga plano ng Panginoon. Naningkit ang mga mata ni Gusantong. Hoy, Uncle Dong. Sa 100 taong magkasama tayo, kailan ba ako nakapagdulot ng gulo? Ang sabi ng Panginoon ng palasyo, ikaw ay parang magneto ng kasawian, kaya dapat disiplinahin. Napangiwi si Gusantong at mariing tumitig. Pagkuway tumalikod ito at naglakad palabas. Kakausapin ko si tatay. Gusto kong malaman kung bakit niya ako tinatawag na magneto ng gulo. Baka mapilitan pa akong makipagsabayan sa kanya ng ilang palo. Huwag mo akong haharangin. Agad siyang hinawakan ni Wurandong sa braso. Sige na nga. Kung ganoon ang nais mo, ipapasa ko na lamang sa iba ang tungkuling iyon. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit tinanggap mo pa ang misyon kay Shangguan Fion ay dahil sa galit mo sa kanya. Ngumiti si Gusantong. Ikaw talaga ang pinakamahusay, Uncle Dong. Huwag ka munang magdiwang. May isa lang akong pakiusap. Sabihin mo lang, basta't hindi yung tatambay ako ng kalahating taon na parang bantay sarado. Nagseryoso ang mukha ni Wurandong. Maaari mo bang tanungin sa Panginoon ng palasyo kung kailan tayo kikilos laban sa Sword Star Empire? Sa tuwing itatanong ko, sagot niya ay hindi pa tamang panahon. Lagi na lang paghihintay. Kung ganon, maghintay ka. May dahilan si tatay kung bakit ganoon ang tugon niya. Hindi ka ba nagtitiwala sa kanya? Mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao ni Wurandong at naglalagablab ang galit sa kanyang mga mata. 100 taon nang inuusig ang aking angkan. Habang nananatili ang pagkamuhi, hindi ako mapapayapa at hindi makakapagtuon sa dao. Kung palaging paghihintay, baka sa pagtanda ko na lamang ako mawalan ng pagkakataon. Si Baili Jingwei ay muling itinindig ang imperyo at parang wala ng pag-asang maipaghiganti ang aming lahi. Nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin habang nagsasalita. Tinapik siya ni Gusantong sa balikat. Uncle Dong, hindi magsisinungaling si tatay. Hintayin mo lamang ang tamang sandali. Habang lumalakas ang Sword Star Empire, mas lalo rin tayong lumalakas. Tumango ng mariin si Wurandong. Sige, tatanungin ko siya para sa'yo. Ngayon, aalis na ako. Ngumiti si Gusantong bago tumalikod. At isa pa, Uncle Dong bilang sugo, bawal mong alamin ang kinaroroonan ng Panginoon ng palasyo. Malaking kasalanan yon. Pikit mata ko na lang napalampasin, pero may utang ka na sa akin, hehehe. Lumisan siya, iniwan si Wurandong na napailing, habang ang mga matay nababalot ng kalungkutan. Makaraan ang 1 buwan. Sa hangganan ng kanlurang lupain at ng sentral na kapatagan, may isang maliit na bayang tinatawag na Swordfall. Tahimik at payapa ang lugar at tila hindi nararating ng alinmang digmaan. Ngunit dumating ang isang taong nagbago ng lahat. Wala ni isa ang nakaalam kung sino siya o saan nagmula. Tinawag lamang siya ng mga tao bilang bulag na panday ng espada. May puting pirasong tela na laging nakatali sa kanyang mga mata, subalit ang kanyang kakayahan sa pagpanday ay nakamamangha. Maraming dalubhasang panday mula pa sa malalayong lupain ang nagtangkang makipagsabayan sa kanya, ngunit lahat sila'y umuuwi ng talunan matapos masilayan ang isa lamang niyang espadang espiritual. Sa kanyang pananatili, tanging espadang espiritual lamang ang kanyang nilililo. Sa kalaunan, ang kanyang pangalan ay nag-iwan ng bakas, maging ang bayan ay nakilala dahil sa kanya. Ang mga mahalikang angkan at kilalang tao ay nagpunta upang siya ay makadaupang palad. Ngunit bihira siyang humarap sa mga bisita. At yaong mga nangahas gumamit ng dahas ay biglang naglaho na lamang, na nag-udyok ng takot at paggalang sa lahat. Sa paglipas ng panahon, humupa ang mga tsismis.
Nanatili lamang siyang isang alamat, naninirahan sa maliit na kubo na may nakasabit na karatula, Sword Shack. Ding! Mula sa mga nakasabit na espada, isang malamlam ngunit malinaw na tunog ang umalingaw-ngaw. Isang dalagitang may mahabang buhok na kulay lila, mga 16 na taong gulang ang anyo, ang nakatayo roon. Hawak niya ang isang malamig na puting espada habang kinakatok ito. Tay, ito ba ang bago mong obra? Ngumiti ang lalaking may nakatakip na mga mata. Tinawag ko itong ice pain. Habay 1 metro, timbang ay 9.5 kilo, 5 antas ng sandatang espiritual. May taglay itong malamig na talim, tulad ng punong pino na laging luntian, kaya ganoon ang pangalan. Nagninning ang mga mata ng dalagita. Tay, para ba sa akin ito? Sandaling natahimik si Zufan bago natawa. Kiao, sa lakas mo ngayon, halos dekorasyon na lang ang isang sandatang 5 antas. At ang estilo mo sa paggamit ng armas ay higit na matapang, kaya't mas angkop sa iyo ang mga espada ng kalalakihan. Napasimangot ang dalagita. Tay, babae ako. Wala ka bang kahit kaunting sensibilidad? Hehe, sa totoo lang, mas bagay sa iyo ang espada ng lalaki. Para kang may bahid na maskulado, hahaha. Namula ang mukha ni Kiao at niyakap ang espada. Hindi ko na pakakawalan ito. 100 taon na akong nabubuhay, pero ngayon ko palang mararanasan ang pagtuntong sa wastong edad, gaya ng isang dalagitang kasinggulang ko. Ito ang magiging regalo mo sa akin. Napailing si Zufan. Napakahaba ng iyong kabataan, umabot pa ng 1 siglo. Pero kahit ano pa, hindi ito akma sa'yo. Wala akong pakialam. Ito ang patunay na ako'y babae. Napatawa si Zufan at biniro pa ito. Ngunit bago pa lumalim ang kanilang biruan, isang malambing at malamig na tinig ang umalingaw-ngaw sa labas ng kubo. Narito ba ang bulag na panday ng espada? Maaari ko bang makausap? Yan ang tinig ng isang dalagang nasa kasibulan, hahaha, biro ni Zufan. Kung ganoon, sasalubungin mo ba siya, ama? Tanong ni Kiao. Sa nakalipas bang 100 taon, nakita mo ba akong nagtanggap ng mga bisita na walang kinalaman sa akin? Umiling si Zufan, saka napabuntong hininga. Sawa na ako sa walang kabuluhang bagay. Ang tanging nais ko ay katahimikan dito sa aking pugad ng espada, upang lubos kong maunawaan ang mga landas na nakatago sa 4 na espada. Umupo siya ng mas kampante sa kanyang silyang kawayan. Kung ganoon, ama, nagtatakang tanong ni Kiao, kung ang nais mo'y katahimikan, bakit hindi ka nalang lumipat ng ibang lugar? Kilala ka na sa buong paligid bilang bulag na panday espada, at ilang dekada ka nang walang kapayapaan. At ngayong may isa na namang nagpunta rito para magpakamatay, baka sunod-sunod pa ang mga mangugulo. Haha, kung ganun, papatayin ko sila. Ako ang pumili ng lugar na ito, bakit ako ang dapat umiwas? Malamig na tugon ni Zufan. Kiao, palayasin mo sila. At kung magmatigas, patayin mo na rin. Mabilis na sumigaw si Kiao, hindi nakikipagkita si ama. Lumayas kayo. Hoy, tama nga ang sabi ng mga taga na yon. Hambog talaga ang matandang iyon. Pinapalayas kami kahit hindi pa niya alam kung sino kami. Humph, sigurado akong kapag narinig niya ang aming mga pangalan, matitigilan siya sa takot, hahaha. Isang binatang palalo ang nag-ingay mula sa labas. Ngunit may isa pang tinig na sumingit, malamig, Ate Sifan, gusto mo bang pasukin ko siya at ihagis sa iyong paanan ang matandang iyan dahil sa kanyang kawalang galang? Mga hangal, mariing bulong ni Kiao na natawa ng may paglibak. Ama, ilang ulit na tayong nakatagpo ng ganyang uri nitong mga nakaraang dekada, mayayabang, mapagmataas, at tila sabik mamatay. Wala na akong ganang maghintay. Tapusin na lang natin agad ito. Nanatiling nakahiga si Zufan sa kanyang silya, walang imik. Lumabas si Kiao, handang maligo sa dugo, upang ituro sa mga mangmang na yon kung sino ang tunay na may kapangyarihan dito. Ngunit ang tinig ng dalagang mula sa labas ay biglang naging galit, tumigil kayo. Paanong nakapapanggayak kayo ng ganito? Ang angkan ng Luo ay itinatag sa dangal at katuwiran, at ang alyansang Luo ay huwaran ng malasakit sa kanluran. Kailan may hindi nito sisirain ang pangalan sa pamamagitan ng pang-aapi sa mahihina. Kapag nalaman ito ng aking ama, tiyak na ipapalo niya kayo hanggang mamatay. Napatigil si Zufan, bahagyang nanginig ang kanyang kilay. Nasa pantaha iyon ni Kiao kaya siya'y biglang huminto, nawala ang kanyang pagkauhaw sa dugo, at naghintay ng utos mula sa kanyang ama. Ate Sifan, malambing na wika ng 2 binata, nagmamagandang loob lamang kami.
Ilang ulit ka nang pumupunta rito na may taos pusong hangarin pero laging bigo dahil wala ang matanda. Ngayon na narito siya, masyado namang mataas ang tingin sa sarili na ayaw makipagkita, para bang isang mangmang na hangal. Nga, Ate Sifan. Inisip lang namin ang hirap mo sa paulit-ulit na paglalakbay. Nais ka lang naming tulungan na makamtan ang iyong hangarin, dagdag pa ng isa. Muling umiti ng malamig si Zufan sa loob-loob niya. Mga supling ng angkan ng luo ang narito. Tadhana ba ito? Haha. Ngunit mahigpit ang paninindigan ng dalaga. Ano man ang mangyari, hindi tayo dapat tumulad sa mga usiserong maton. Nasa kanya ang pasya kung makikipagkita siya o hindi. Huminga siya ng malalim bago muling nagwikang may galang, kagalang-galang na bulag na panday-espada. Ako po si Lucifan. Dumadalangin ako na payagan niyo akong humarap sa inyo bilang pagtanaw sa lahat ng ulit ng aking pagdalaw. Nakatingin si Kiawer sa pintuan, naghihintay ng tugon ni Zufan. Ngumiti ang matanda at kumaway, papasukin sila. Nais ko ring makita kung paano lumaki ang mga supling ng luo. Pumasok kayo. Binuksan ni Kiawer ang pintuang kawayan at muling tumayo sa likod ng kanyang ama. Masiglang pumasok ang tatlo. Ang unay isang tabatsoy na halos 18 ang gulang, magaspang ang anyo at halatang sukang-suka sa payak na loob ng kubo. Sumunod ang isang payat na may hawak na espadang nababalutan ng ginto at mamahaling hiyas, halatang galing sa angkan ng mga maharlika. Ang kanyang pagmamataas ay napalitan ng pagkamangha nang makita ang mga espada na nakasabit sa paligid, at sa huli yumuko pa sa harap ni Zufan. Ang panghuli isang dalagang inosente at kaibig-ibig, may bakas ng pagkabatang makulit sa mukha. Agad siyang yumuko nang makita si Zufan, pautal na nagsabi, Senyor. Sa inyong tatlo, ikaw lamang ang umasal ng makatao, biro ni Zufan na nakangiti. Ulitin mo nga yan, matanda, singhal ng tabatsoy. Pinigilan siya ng payat. Habang ang dalagay mariin tumitig, tumigil ka o isusumbong kita sa ama mo. Agad namang nanlumo ang tabatsoy, bagaman halata ang pamimigat ng kanyang tingin kay Zufan. Hangal. Ang tanging dahilan kung bakit ka pa humihinga matapos magwala ay dahil kilala ni ama ang inyong mga nakatatanda, bulong ni Kiawer na may pang-uuyam. Hindi iyon pinansin ni Zufan, ang nais niyang malaman ay kung gaano kalapit ang kanilang kaugnayan. Kung wala, humph. Binibini, narinig kong sinabi mong kayo'y mula sa Alyansang Luo. Iyong kabilang sa siyam na sektang kanluranin. Siyempre. Mayroon pa bang iba? Sagot ni Lucifan. Mabilis namang sumabat ang tabatsoy na mayabang. Ano, matanda, natatakot ka na ba? Ang Alyansang Luo ang pinuno ng siyam na sekta. Pati ang Double Dragon Manor ay nagbibigay galang sa amin, at ikaw, na isang walang kwentang matanda, naglalakas loob kang hindi kami harapin. Isa iyang kasalanan na dapat pagbayaran, Ad. Hindi niya natapos dahil madiin siyang tinapakan ng dalaga. Tumahimik ka. Binabaliwala mo ba ang mga babala ko? Muling yumuko si Lucifan. Patawarin niyo po kami, Senyor. Ako si Lucifan, anak ni Pinunong Lo Yunhay ng Alyansang Luo. Kasama ko po ang aking mga kaibigan. Nagsusumamo akong palampasin niyo ang aming kawalang galang. Bahagyang napapitlag si Zufan at napayuko sa pag-isip. Lucifan. Lo ni Miss Fan. Kung ganoon, ikaw pala ang anak ng alyansa at sila namang dalawa, anong karapatan ang ipinagmamalaki? Sinong tinatawag mong hangal, matanda, sabay na sigaw ng dalawa? Ngumisi si Zufan. Sino pa kundi kayo? Bakit, gusto niyo ba akong suntukin? Buwisit ka. Nanginginig sa galit ang dalawa, ngunit dahil kay Lucifan, hindi sila makakilos. Sa halip nagmaktol, hindi kami mga hangal. At mukha ba akong matanda? Tugon ni Zufan. Sabi nila'y ganon ka. Kaya sabi ko na may mga hangal kayo. Sinong nagsabi? Mga taga na yon. Kiawer. Nagpalitan pa sila ng salita, tila mga batang nag-aasaran. Ang dalawang binata ay halos pumutok ang ulo sa inis, ngunit si Lucifan na may napatawa. Senyor, ngayon lang ako nakakita ng isang matanda na nakikipagsagutan sa mga bata. Ngayon lang din ako nakakita ng kabataang ganito, kawalang galang, singhal ni Zufan. Sabihin na ninyo ang inyong mga pangalan. Huwag ninyong sabihing anak din kayo ng pinuno ng alyansa. Hindi naman eksakto. Ha? Sabay silang nagsalita at pasimpleng tumingin kay Lucifan na namula habang nakatitig sa kanila. Napakunot no si Zufan. Ano nang ibig sabihin yon? Kayo ba o hindi?
Pasensya na, mahina na ang mga mata ko at hindi ko kaagad napansin. Bahagya siyang tumikhim. Sabi nga nila, dapat magkatumbas ang estado sa isang pag-iisang dibdib. Pero kayo, ano bang karapatan ang ipinagmamalaki niyo? Ha? Bulag ka nga talaga, matanda. Hindi mo na sana tinanong yan kung alam mo kung sino ang ama ko. Ipinagmalaki ng Tabachoy, ako si Long Jianshan. Ang ama ko ay si Long Xinyon, isang nakatatandang miyembro ng Alyansang Luo. At ang lolo ko'y isa sa 7 nagtatag na nakatatanda ng alyansa. Long Yaifi, puto ni Zufan. Kung ganoon, mula kayo sa Chinese Veiled Dragon Pavilion. Nabigla ang Tabachoy. Ano ng kabalbalan yan? Walang ganoong sekta. Sinasabi ko'y nakatatanda ng alyansa ang aking lolo. Long Jianshan, sabat ni Luosifan, minsan sinabi ni ama na ang angkan niyo'y mula sa Veiled Dragon Pavilion bago sumali sa alyansa. Namilog ang mata ni Jianshan. Totoo. Bakit hindi ko alam? Napangisi si Zufan. Sa lakas ng pangalan ng alyansa, lahat ng lumang sekta ay nabura na. Hahaha. Nagkatinginan ang tatlo, puno ng pagtataka. Sino ba talaga ang matandang ito? Kung ang mga kabataan ay walang alam sa nakaraang siglo, bakit siya ay kabisado ang lahat, pati ang kasaysayan ng kanilang pinagmulan? Isang hiwagang lalong bumabalot kay Zufan. Itinuro ni Zufan ang payat na binata. Ikaw naman, sino ka? Isa ka rin ba mula sa 7 bahay? Agad itong nagbigay galang, ramdam ang mahiwagang presensyang bumabalot kay Zufan. Ako po si Xinyanyang, anak ni Xi Tianxiang, ang dakilang kagalang-galang ng Sword God Sect mula sa kanlurang lupain. Ang lolo ko naman ay si Xi Xiaofeng, isa sa 7 nagtatag ng Luo Alliance. Tumango si Zufan. Aba, kaya pala tagapagmana ng Sword Marquise Abode. Nyanyang kulang sayang. Kumusta na ang tiyo mong si Xi Tianyang? May mga anak na ba siya? Matanda, ayon sa ama ko, si Tiyo ay nagkulong sa kabundukan mahigit 100 taon na ang nakalipas. Mula noon, wala na kaming balita tungkol sa kanya. Labis po siyang hinahanap ni Lolo, kaya ipinangalan niya sa akin ito. Napailing si Zufan, ang labi ay may mapait at kasabay na hinahangang ngiti. Isang siglo na palang hindi umuwi ang taong yon. Malamang ay masyado siyang payapa hahaha. Nakakatuwang mapanibugho, ang iba'y nagagawang mamuhay kasama ang kanilang mahal habang siya'y niloko ng tadhana at pinagkaitan ng ganoong kapanatagan. Nalito ang tatlo at nagtatanong, matanda, kilala niyo po ba ang aming mga nakatatanda? May kasaysayan kami. Kung hindi, bakit ko hahayaang makita ako ng mga batang tulad ninyo? Tumango si Zufan. Sige, ano ba nang sadya ninyo? Bulag na tiyo kasi. Bulag na tiyo, singit ni Zufan. Natawa ang binata at yumukod. Pasensya na po. Hindi ko kasi alam kung paano ko kayo tatawagin. Narinig ko mula sa mga taga nayon na kayo'y isang bulag na panday tabak at malapit sa aming mga ama. Kaya't kinuha ko na lamang ang kalayaang tawagin kayong tiyo. Huwag sana kayong mamasamain. Sumabat si Luosifan, nakikipagsubok ng lambing. Kung hindi mo gusto, paano ko po kayo dapat tawagin? Nagkikibit balikat si Kiawer habang pumipigil ng tawa. Ama, magiliw naman siya, medyo palpak lang ang pagtawag. Kung pagbabatayan ng antas, dahil itinuturing ni Luo Yunhai si Zufan na nakatatandang kapatid, tamang na tiyo ang tawag ng anak nito. Bagaman sa totoo lang, mas angkop marahil na dakilang tiyo o kung ano paman. Hindi na ito pinansin ni Zufan at itinaboy ng kamay. Bata, inaakala kong isa kang inianak sa marangal na angkan. Ngunit sa ipinipilit mong dumikit sa akin, para bang nakikita ko ang kabataan ko sa iyo, hahaha. Talagang nagmana ka sa iyong ama. Namula si Luosifan. Hindi sa ama, kundi sa ina. Ang sabi ni ina, kailangan kong maging prangka at makapal ang mukha kung nais kong magustuhan ng iba. Doon raw lumago ang ating angkan. Hahaha. Tama siya. Ang inyong angkan ay lumago sa balikat ng iba, at sa labis na kapal at kawalang hiyaan, hahaha. Natawa si Zufan habang bumabalik sa mga alaala ng nakaraan, tila biglang gumaan ang loob matapos ang mga taong nagdaan. Miss, sabihin mo na lang ang kailangan mo. Tutulungan kita hanggat kaya ko. Agad namang yumukod ang dalaga. Maraming salamat po, tiyo. Sa totoo lang, 2 buwan mula ngayon ay darating ang dakilang kaarawan ng aking ama. Nais ko sanang mag-alay ng isang handog, ngunit tila nasa kanya na ang lahat ng bagay sa mundong ito.
Nang dumaan ako rito, narinig ko ang pambihirang kasanayan nyo sa paghubog ng mga espiritual na espada. Kaya't narito ako upang humingi ng tulong. Tinitigan siya ni Zufan ng may paghanga. Napakamasigasig mong anak, magpapakahirap para lamang sa isang regalo. Pagkatapos ay umirap siya. Yay, abat ang batang iyon ay nag-enjoy na sa pagtanda. Ako, kailan? Dong. Halos mahulog sa pagkagulat ang tatlo. Anong kalokohan ito? Tinawag niyang batang hamak ang pinuno ng Luo Alliance. Sino siya para maging ganoon kabastos sa pinakamakapangyarihang tao sa kanlurang lupain? Ni ang Exalted Double Dragons ay hindi mangahas na hamakin siya. Ngunit sa buong mundo, iisa lamang ang makatawag kay Luo Yunhai ng ganoon, si Zufan. Kahit tumanda na ito, tatawagin pa rin niya itong batang hamak at hinding-hindi tututol ang mismong pinuno. Alam ng matatanda ng Luo Alliance na sa usaping ranggo at katayuan, si Zufan ang may pinakamaraming maipagmamalaki. Ngunit ang tatlong kabataan ay mangmangpa sa tunay na kasaysayan ng kanilang alyansa. Para sa kanila, ang pinuno ay pinakamataas na figura at wala ni isa pang nilalang ang maaaring manghamak sa kanya. Umiling si Kiaoer, natatawa. Ama, nagsiselos ka ba? Gusto mo bang ipaghanda ka rin namin ng engrandeng karawan? Tumigil ka nga. Hindi pa ako ganoon katanda. Tigilan mo ang biro. Napailing si Zufan, bagamat may ngiti sa labi. Ngunit isipin mong ang batang si Yunhai ay magkakaroon na ng engrandeng karawan. Naalala ko pa ng una kaming magkita, nakadiaper pa siya noon, hahahay. Napangiwi ang tatlo. Kung nakita niya ang pinuno noong sanggol pa ito, hindi ba't isa siyang pangunahing nakatatanda? Impossible. Ang lahat ng malalaking personalidad ng alyansa ay may pangalan at kapangyarihan sa kanlurang lupain. Ang matandang ito, isang ermitanyong nasa ikalimang antas lamang ng Profound Heaven, may asawa't 2 anak, malayo sa anyo ng isang dakilang nakatatanda. Hintay lang nasa yugto pa rin siya ng Profound Heaven, ngunit mukhang nasa 20 lamang ang edad kahit isang siglo na. Tanging salita ng mga taga-nayon ang kanilang pinanghahawakan na naroroon na si Zufan sa lugar na iyon sa loob ng mga dekada. Puno ng tanong, hindi nila naiwasang titigan siya ng walang masabi. Umiti si Zufan at sumigaw, Miss, espada ang hanap mo. Mamili ka. Maraming salamat, bulag na tiyo. Masayang tumango si Luosifan, sabay hila kay Xinyanyang. Hindi ba't ang inyong angkan ang pinakamahusay sa espada? Tulungan mo akong pumili ng magandang handog para kay ama. Nasa akin na yan, Sister Sifan, sagot ni Anyang na puno ng sigla. Yes eh. Umirap si Long Jianshan, sumama ang loob at sumunod sa kanila. Habang tinititigan ni Xinyanyang ang mga nakasabit na espiritual na espada, nanlaki ang kanyang mga mata, na puno ng pagkabighani. Hoy, titigil ka na ba sa pagtitig? Pumili ka na at umalis, singhal ni Long Jianshan. Samantala, sabik na nagtanong si Luosifan, ano sa palagay mo, Xinyanyang? May nakita ka bang maganda? Hanga-hanga ako. Lahat ng espada rito ay perpekto. Ngunit kakaiba ang pakiramdam ko. Ang isang espada lamang na nasa unang antas ay higit pa sa halaga ng isang nasa ikasyam na antas. Hindi ko lang alam kung alin ang pipiliin, ang una o ang ikasyam. Siyempre ang ikasyam. Hindi mo maibibigay sa ating pinuno ang isang pang-una lang na antas, sabat ni Long Jianshan na may pamamaliit. Anong klase kang anak ng angkan ng espada kung hindi mo alam ang ganoong kasimple? Kung ako, piliin mo na lang ang pinakamataas. Ayun o, ang ikasyam. Kunin na at umalis na tayo. Pero dama ko na mas mabuti ang unan. Kalokohan. Walang unang antas na hihigit pa sa ikasyam. May tama ka ba sa ulo? Hindi makapagdesisyon si Xinyanyang at lalo namang nainis si Long Jianshan. Sister Sifan, kita mo. Puro yabang lang siya tungkol sa angkan nila, ngunit hindi man lang makilala kung alin ang mas mataas. Bakit mo pa siya tinanong? Ha ha ha. Nakakatawa. Hayaan mo, tutulungan na lang kita. Ngunit mumiti si Zufan at lumapit, hinahaplos ang mga talim habang nagsasalita. Hindi na kailangan ng pagpili. Lahat ng espada ko ay perpekto. At naguguluhan si Xinyanyang dahil tunay siyang nakakaunawa ng espada. Ang espada ay tulad ng tao, may kanikanyang pagkatao, may landas na sinusundan, maging unang antas man o ikasyam. Kung hindi mo gagamitin sa tamang paraan, hindi kayo magiging magkasundo. Ngunit kung magtatagpo ang tamang tao at tamang espada, sabay silang uunlad.
Nag-aatubili siya dahil tunay siyang tagapagmana ng Sword Marquise Abode. Itong unang antas na espiritual na espada, nilikha ko 3 taon na ang nakalipas. Inubos ko ang 3 buwan para mahubog ito. Sa tuwing nakakakuha ako ng bagong pangunawa tungkol sa landas ng espada, muling gumagawa ako mula unang antas hanggang 12. Inuulit ko iyon upang higit pang maunawaan ang diwa ng espada. Kaya't bagaman mataas ang antas ng 9, kulang naman ito sa kaloob-loobang diwa. Samantalang ang unang antas ay higit na angkop para sa paglinang at kaliwanagan. Ngumisi si Long Jianshan. "Yes. Ang espada ay kasangkapan lamang. Ngayon ko lang narinig na makakatulong daw ito sa paglinang." Sumimangot si Zufan, ngunit may bahid ng ngiti. "Ganyan din ako noon. Ang mangmang ay kailanman hindi makakakita ng katotohanan. Hindi kailanman magbubukas sa iyo ang espada kung ituturing mo lamang itong gamit. Ang espada ay hari ng mga sandata, may sariling dangal. Kung hindi mo ito sasagutin ng tapat na puso, hinding-hindi mo maaabot ang puso nito. Iyan ang dahilan kung bakit mababaw ang pagkaunawa ng maraming mandirigma sa espada. Kung nais mong lumakad pa sa landas na ito, hindi sapat ang talino at talento, kailangan mo rin ng sinseridad.